Madina. At habang papunta siya ng Yathrib kasama ang matalik niyang kaibigang si Abu Bakar na siyang tumanggap din ng Islam, sinusundan sila. So nung mapansin nila na sila ay sinusundan, ang ginawa nila, may nadaanan silang isang kuweba uli at pumasok sila roon. So yung mga sumusunod sa kanila, maging ang ilipanti na sinasakyan lumulubog sa buhangin at hindi makakalakad ng mabilis. Hanggang sa nang dumating sila doon sa pintuan mismo ng kuweba, bigla na lamang nagkaroon ulit ng miracle na ang spider o gagamba nagkaroon ng parang sapot doon sa pintuan ng kuweba at mayroong isang ibon na nangingitlog sa tabi ng kuweba. So ang sabi ng mga humahabol, hindi maaring pumasok sila rito sapagkat buong-buo ang sapot ng gagamba sa pintuan ng kuweba. So hanggang sa nakarating sila sa Maka, at nang nasa Maka sila, napakaraming mga nangyayari sa buhay-buhay nila. Ang katotohanan, nagkaroon ng iba't ibang tinatawag na battles. Ang kauna-unahang battle na ito tinatawag na Battle of Badr, at ang mga Muslim ay 300 lamang sila. Ngunit ang kalaban nila napakarami. Kung bakit nagkaroon ng labanan na ito, sapagkat gusto nilang bawiin ang mga ari-arian nilang naiwanan sa Maka, at bukod roon gusto rin nilang ipalagana pa ang Islam sa Maka. So ayaw tanggapin ng mga Quraysh o Makans hanggang sa nagkaroon sila ng labanan. Ngunit kahit kukunti pa lamang ang mga Muslim, nanalo pa rin sila. At nagkaroon din ng tinatawag na Battle of Uhud. Bali 700 ang mga Muslims rito, at dito medyo natalo sila sapagkat kung ano ang ipinag-utos ng propeta na dapat nilang gawin, hindi nila sinusunod. They disobeyed the prophet. Nagkaroon din ng tinatawag na Battle of Trench, at ang mga Muslim rito bali 3,000 na sila, at ang kalaban nila 10,000, ngunit nanalo pa rin ang mga Muslim sa tulong ng Allah. At ganun din, nagkaroon din ng Battle of Hunain. Ang mga Muslim rito bali 12,000 na sila, mas marami na sila sa kalaban, at naging maunlad ulit sila. So doon sa Madina, doon nagtatag si Prophet Muhammad, peace be upon him, ng tinatawag na Islamic State. Tuwang-tuwa ang mga tao roon na sila'y dumating. Ang katotohanan doon sa Yathrib o sa Madina, may iba't ibang klase ng tao. Nandoon yung mga mujahiron, yung mga nag-migrate from Makkah papuntang Madina. At mayroong tinatawag na mga ansar, yung mga helpers o yung mga naninirahan, yung mga citizen ng Madina. At may ilan-ilan din doon na tribo ng mga Hudyo. So sa Islamic State na itinatag niya ito, ang ipinairal ni Prophet Muhammad, peace be upon him, ay ang Quran, ang batas na ng Allah, at ang kanyang mga sunnah, yung mga ginagawa niya na naaayon sa Holy Quran. So ang mga hindi Muslim, ang mga Hudyo, binigyan rin niya ng full freedom na magkaroon sila ng kanilang pananampalataya, ngunit nagkaroon din sila ng kasunduan na kung sakasakaling may umatake sa Madina, kailangan ang mga Diyos o mga Hudyo na ito tumulong sila sa mga Muslim. At ang mga Hudyo, tungkulin din nila ang magbayad ng tinatawag na war tax para sa tulong sa pagpapalakad ng Islamic State. At si Prophet Muhammad, hindi lamang sa nagpapalaganap sa Madina, sa Makkah, kundi ginawa rin niyang iparating ang mensahe sa mga iba't ibang kilalang namumuno sa iba't ibang bansa. Katulad halimbawa ni Heraclius na siyang emperor ng Roman Empire, pinadalhan din niya ng mensahe ng Islam. At ganoon din si Negos or King of Abyssinia, pinadalhan din niya ng mensahe ng Islam. Pati ang King of Persia, pinadalhan din niya. Ganoon din ang King of Egypt na isang Coptic Christian, pinadalhan din niya ng message ng Islam. At sa 4 na kilalang taong ito, ang tumanggap lamang ng Islam ay ang hari ng Abyssinia.
si Negos. At ang iba, hindi nila tinanggap. Ngunit hindi nagtagal, ang lahat ng bansang ito, ang Persia, Syria at Egypt, ngayon ay mga bansang Muslim na. Tinanggap din ang Islam. At sa pamamalagi nila doon sa Makkah, ay sa Medina I mean, nagkaroon sila ng triumphant return sa Makkah. Yun ay ika-20 ng Ramadan. Bali, 8 taon silang nanirahan doon sa Medina. Gusto nilang bumalik sa Makkah. So, mga 10,000 Muslim unang-una ang naghanda para bumalik sa Makkah. So, natural, marami ang tuwang-tuwa sapagkat ang karamihan sa loob ng 8 taon, hindi nila na kita muli ang Makkah. Noong papalapit na sila sa Makkah, nagtatag sila ng maraming mga camp, mga tents, at hanggang sa nagkakaroon sila ng bonfire. So nakita ni Abu Sufyan, isa sa kinikilalang namumuno din sa tribo ng Quraysh sa Makkah, gusto niyang alamin kung ano yung mga napakaraming mga camp at maraming mga ilaw kahit gabi. So nakasalubong siya ni Al-Abbas, ito ay uncle ni Prophet Muhammad na tumanggap din ng Islam, at sinabi na silang lahat ay mga Muslim na, napakarami na nila na hindi na ninyo kayang lupigin. So dapat lamang na sumuko na lang ang buong Quraysh, tanggapin na lang ang Islam sapagkat ang mensahe na dala-dala ni Propeta Muhammad ay talagang mula sa tagapaglikha ang Allah. So tinanggap din ni Abu Sufyan ang Islam at siya ay natural isang Muslim, at simula noon nang tanggapin niya ang Islam, halos lahat ng tribo sa Arabia, iba't ibang tribo, tinanggap nila ang pananampalatayang Islam at hindi napigilan ang pagdami ng mga Muslim. So, si Prophet Muhammad, peace be upon him, pinlano niya na magkaroon sila ng Hajj. So, mga almost 30,000 Muslims ang nakasama niya na nag-perform ng Hajj, at ito ay ang tinatawag na farewell Hajj sapagkat ang katotohanan sa tanang buhay niya, isang beses lamang siya nag-Hajj, at doon siya nagbigay ng kanyang sermon o farewell sermon sa mga Muslim noong siya ay nasa bundok ng Arafat. At gusto ko lamang basahin ang buod ng kanyang sermon, at kung maaari pakinggan natin. Ang sabi niya, "Usang katauhan, pakinggang mabuti ang aking mga sasabihin sa dahilang hindi ko alam kung tayo ay magkikita pang muli sa ganitong okasyon sa darating na panahon. Usang katauhan, ang inyong buhay at ari-arian ay dalisay hanggang sa inyong paghaharap sa inyong Panginoon. Ang pagiging panatag ng inyong buhay at mga ari-arian ay dalisay tulad ng araw at buwang ito. Alalahanin, katotohanan na inyong makakaharap ang inyong Panginoon at siya ang huhusga sa lahat ng inyong ginawa. Kaya't pinaalalahanan ko kayo, kung sino man sa inyo ang pinagkakatiwalaan ng isang bagay, nararapat lamang na kanyang ibalik ito sa nagmamay-ari ng buong buo. Usang katauhan, katotohanan na kayo ay may karapatan sa inyong mga asawa at ganun din sila sa inyo. Pakitunguhan sila ng may lubos na kabaitan at pagmamahal sapagkat sila ay ipinagkatiwala sa inyo. Laging maging tapat sa mga ipinagkakatiwala sa inyo at huwag gumawa ng kasalanan. Usang katauhan, pakinggan ninyo ako ng mabuti. Sumamba lamang sa Allah, mag-alay ng palagiang pagdarasal, mag-ayuno sa buwan ng Ramadan at magbigay ng kawang-gawa at maglakbay kung maaari sa Makkah. Alalahanin, kayo ay pantay-pantay at magkakapatid sa isa't isa. Walang sino mang hihigit sa isa maliban lamang sa yaong may takot sa Allah at gumagawa ng kabutihan. Ingatan ang paggawa ng hindi makatarungan. Usang katauhan, wala ng ibang propeta pang darating sa aking paglisan at wala ng ipapadalang bagong relihiyon. Unawain ang aking mga sinasabi. Mag-iiwan ako sa inyo ng 2 bagay, ang Quran at ang aking sunnah.
Sundin ang mga ito ng tapat at natitiyak ko na hindi kayo maliligaw ng landas. Mag-ingat sa Satanas at pangalagaang mabuti ang inyong pananampalataya. Ipamahagi ang aking mga sinabi at sana ito ay kanilang pakinggan at mauunawaan at gayon din sana ay kanilang ibahagi sa iba. Kayo ang aking saksi o Allah na ipinahayag ko ang inyong mensahe. So, hindi nagtagal, si Prophet Muhammad ay namatay. So, namatay siya sa edad na 63 sa Madina. Ngunit bago siya namatay, ang katotohanan, meron siyang isang katulong na nagngangalang Abdallah. Inanyayahan niya ito sa libingan ng mga Muslim at doon nanalangin siya. At pagkatapos niyang manalangin, sinabi niya kay Abdullah na ang sabi niya, pinagpipili raw siya kung ano ang gusto niya, kung ang kayamanan ba sa mundong ito, kung ang mahabang buhay, kung ang paraiso, o kung makikita niya ang kanyang Panginoon at ang paraiso. So ang sabi ni Abdullah sa kanya, kung ako sa inyo, piliin ko ang kayamanan, mahabang buhay at paraiso. Ngunit ang sabi ni Prophet Muhammad, peace be upon him, ngunit napili ko na ngayon din makikita ko ang Panginoon at ako ay makakapasok sa paraiso. Ayaw ko ng buhay sa mundong ito. Iyon ang kanyang sinabi. So hanggang sa isang araw, nang magising siya, nakaramdam siya ng sakit. Ngunit ganun pa man, kahit siya ay may sakit, pinilit pa rin niya na mamuno sa pagdarasal ng mga Muslim sa masjid. Ngunit habang tumatagal, naging malalang-malala ang kanyang sakit. So sinabi niya sa asawa niyang si Aisha, na sabi niya, sabihin mo sa mga Muslim na ang mamumuno na ngayon sa kanila sa pagdarasal ay si Abu Bakar, ang iyong ama, dahil si Aisha, yung isa sa mga asawa ni Prophet Muhammad, peace be upon him, anak ni Abu Bakar. So, nung sabihin ni Aisha sa mga Muslim, naging malungkot ang mga Muslim sapagkat ito pa lamang ang pagkakataon na mayroong magpapalit sa Propeta Muhammad sa pamumuno ng pagdarasal ng mga Muslim. So, nung isang beses na nagdadasal ang mga Muslim sa pamumuno na ni Abu Bakar, kahit malalang-malala ang sakit ni Prophet Muhammad, tumungo pa rin siya sa pintuan ng mosque at sumilip. Nung mapansin siya ni Abu Bakar na nandoon sa pintuan, ang ginawa ni Abu Bakar, umatras siya, sumulong, na ang gusto niya, si Prophet Muhammad, peace be upon him, ang siyang mamumuno ng pagdarasal. Ngunit ang sabi ni Prophet Muhammad, ipagpatuloy ninyo ang pagdarasal sa inyo na lamang. So hanggang sa umuwi si Prophet Muhammad, humiga sa kandungan ni Aisha at naging matindi ang kanyang sakit at doon siya namatay sa kandungan ni Aisha, ang kanyang asawa. So nung sabihin doon sa mga tao sa mosque na siya ay namatay, halos hindi makapaniwala ang lahat. Maging si Omar, ayaw niyang tanggapin na namatay na nga ang Propeta Muhammad, peace be upon him. So, ang sabi ni Abu Bakar na siyang namumuno doon sa pagdarasal nila, ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah lamang, sabi ni Abu Bakar. At sinabi niya na kung sino man ang sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. Ngunit kung sino ang sumasamba sa Allah, ang Allah ay buhay at wala siyang kamatayan. At doon binasa ni Abu Bakar yung mga ilang verso kanina na binasa. Ang sabi nga, si Prophet Muhammad ay isang sugo lamang, hindi hihigit sa isang sugo ng Allah. At marami ngayon sa mga Muslim ang nag-aakala na ang akala nila sinasamba si Prophet Muhammad, peace be upon him. Ito ay mali sapagkat ang katotohanan, walang isang matinong Muslim na sumasamba sa kanya. Ang paniniwala sa kanya ay isang dakilang propeta ng Allah na ang kanyang mensahe ay hindi iba sa mga mensahe na dala-dala ng mga nangaunang propeta. Ang turo niya ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos Allah
na siyang lumikha ng buong sanlibutan, ang lumikha ng lahat-lahat ng bagay, nakikita man natin o hindi nakikita. Ang katotohanan, maging matagal nang nawala si Prophet Muhammad, peace be upon him, marami sa mga non-Muslims ang pinag-aralan ng kanyang buhay. Ang katotohanan, may ilan sa mga non-Muslims na sila ay nagpasya. Ang katulad halimbawa ni George Bernard Shaw. Si George Bernard Shaw na ito ay isinilang sa Ireland. Isa siya sa manunulat ng dula, manunuri siya o kritiko at mananaysay. Siya ay nahahanay sa mga pinakamahalagang tao sa larangan ng panitikan noong 1900s. Ang katotohanan, nagwagi pa siya ng Nobel Prize for Literature noong 1925. At kanyang sinabi, ang sabi niya, kung ang isang taong katulad ni Muhammad ang magpapatuloy ng pagpapatakbo ng makabagong mundo, siya ay uunlad sa paglutas ng mga suliraning hinaharap at kanyang maibabalik ang tunay na kapayapaan at kasiyahan na kailangan ng sangkatauhan. Ang unang bahagi ng tape ay tapos na, mangyari lamang may baling sa kabilang bahagi. Manunulat ng dula, manunuri siya o kritiko at mananaysay. Siya ay nahahanay sa mga pinakamahalagang tao sa larangan ng panitikan noong 1900s. Ang katotohanan, nagwagi pa siya ng Nobel Prize for Literature noong 1925. At kanyang sinabi, ang sabi niya, kung ang isang taong katulad ni Muhammad ang magpapatuloy ng pagpapatakbo ng makabagong mundo, siya ay uunlad sa paglutas ng mga suliraning hinaharap at kanyang maibabalik ang tunay na kapayapaan at kasiyahan na kailangan ng sangkatauhan. At kanya pang idinugtong, ang sabi niya, pinag-aralan ko ng mabuti ang kanyang buhay. Siya ay isang kahangahangang tao at ang aking paniniwala, hindi siya laban kay Hesukristo. Si Muhammad ay dapat na tawaging tagapagligtas ng sangkatauhan. At mababasa din natin sa Encyclopedia Britannica ang nakalagay, si Muhammad ang pinakamaunlad sa lahat ng mga propeta at pinuno ng pananampalataya. Gayon din sa World Book Encyclopedia, mababasa din natin na ang sabi roon, si Muhammad ang isa sa pinaka-ma-influensyang tao sa lahat ng panahon. Gayon din si Diwan Chand Sharma from Calcutta, India, ang sabi niya, si Muhammad ang diwa at buhay ng kabutihan at ang kanyang influensya ay nadarama at kailanman hindi malilimutan ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Sinabi rin ni Reverend Bosworth Smith, isang Kristiyano, ang sabi niya, sa kabutihang palad, si Muhammad ay ganap na walang katulad sa kasaysayan. Si Muhammad ang tagapagtatag ng isang bansa, isang imperyo at isang pananampalatayang Islam. Gayon din si Michael Hart, isang Kristiyanong Amerikano, isang astronomo, matematisyan, manananggol at scientist. Nag-aral siya ng buhay ng mga napakaraming kilalang tao. At pagkatapos ng kanyang malawak at masusing pananaliksik, siya ay naglathala ng talambuhay ng 100 taong pinakamalakas o pinakama-influensya sa lahat ng panahon. At kanyang pinagtibay na sa 100 tao na kanyang napili, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang number 1 o nangunguna sa lahat. At kanyang sinabi, ang sabi niya, ito ang pinagsamang sekular at relihiyosong influensya o lakas na walang kapantay at aking nadarama na si Muhammad ay dapat kilalaning pinakama-influensya sa kasaysayan ng tao. So katulad ng sinabi natin kanina, mga brothers at mga kaibigan, si Prophet Muhammad, peace be upon him, ang kanyang mensahe ay nagmula sa ating dakilang tagapaglikha, ang Allah. Ang mensaheng dalang-dala niya hindi na iba sa dala ng ibang propeta, bagkus ibinalik lamang niya ang mga nangawalang mensahe ng mga nangaunang propeta. Kaya't igalang natin ang
mga propeta. May mga Quranic injunction dito tungkol sa propeta. Ang sabi ng Allah, ang kahulugan sa Quran, sa chapter 4 verse 80, ang sinong sumusunod sa propeta ay sumusunod na sa Allah. At gayon din sa chapter 4 verse 170, ang sabi ng Allah, usang katauhan, ang propeta ay dumating sa inyo ng may katotohanan mula sa Allah, kaya't paniwalaan siya at ito ay makabubuti sa inyo. At sinabi din sa chapter 47 ng banal na Quran verse 33, o kayong naniniwala, sundin ang Allah at ang kanyang propeta, at huwag gumawa ng mga bagay-bagay na walang kabuluhan. So, ang banal na Quran, ang siyang kahuli-hulihang revelasyon na ipinadala ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang banal na Quran na ito, para sa mga kapatid nating hindi pa Muslim, ito ay purong-puro na salita ng ating dakilang lumikha. At ito ang batayan ng pananampalataya ng mga Muslim, na kung tapat nating tanggapin ito at isabuhay natin, natitiyak natin ang ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Kaya huwag nating baliwalain ang mensahe na nagmula sa ating tagapaglikha, sapagkat dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Tanggapin natin lahat na tayo ay magwawakas sa mundo ito. Walang sino sa atin ang magbabato rito. Ang sabi ng Allah sa Quran, kullu nafsin daikatun al-maut. Ang lahat ng pinagkalooban niya ng buhay, makakatikim ng kamatayan. So, mahalin at igalang natin ang propeta, sapagkat sila ang daan, sila ang ilaw, at sila ang katotohanan. Makakamtan natin ang kaligtasan kung taos puso tayong sumunod sa kanilang mga pangaral at sa kanilang mga sinabi, sapagkat ang lahat ng ito ay nagmula sa ating dakilang lumikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang mga kapatid at mga kaibigan. Wa akhir da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung may mga katanungan sa tinalakay natin mula sa ating mga kapatid, malaya kayong magtanong at sasagutin natin abot ng ating nalalaman batay din sa turo ng Islam. Kung hindi natin alam ang kasagutan, sasabihin natin na hindi natin alam, sapagkat ang Islam hindi nagtuturo ng panghuhula. Ang tanong rito, Abu Talib, the uncle of the Prophet, never accepted Islam. The question is, on the day of judgment, will Abu Talib enter paradise, when in fact, even he did not accept Islam, he is the number one protector of the Prophet. So, maging si Prophet Muhammad, peace be upon him, sinabi niya na ang kanyang uncle na si Abu Talib ay hindi makakapasok sa kaharian ng Allah, sapagkat kahit pinotiktahan niya ang propeta, hindi naman niya sinamba ang Allah. Hindi si Prophet Muhammad, peace be upon him, ang magliligtas sa kanya, kundi ang magliligtas sa ating lahat, ang hahatol o ang maghuhukom sa ating lahat sa araw ng paghuhukom, walang iba kundi ang Allah lamang. So, hindi niya tinanggap ang Islam, hindi siya naniwala sa Allah, so hindi niya makakamtan ang paraiso, sapagkat ang pagtuturo sa Islam na ang lahat-lahat ng kasalanan ng isang tao patatawarin ng Allah kung siya ay tapat na humihingi ng kapatawaran at hindi niya gagawing muli yung pagkakasala niya. Ang hindi lamang mapapatawad ng Allah ay ang sumamba ka ng maliban sa Kanya. So